Dinggalan Police in Action. Sa bahagi ito po mga kaibigan ay nagbabalik sa Himpapawid ang Dinggalan Police in Action. At ngayon ang ating po namang magiging guro ng ating palatuntunan sa sharing ito ng Pinoy Rapido Radio Diario. Wala pong iba kundi ang napakahusay at pinagmamalaki nating kaibigang Chief of Police, Police Captain Jonathan R. Opia. Mapagpalang araw sir, kumusta na kayo? Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo sa mga taga-subaybay ng Pinoy Rapido. Sa ngayon po, ang ating pong himpilan ng pulisya dito sa Dingalan ay busy po sa ating mga pagtupad sa ating tungkulin, sa ating trabaho upang mapanatili po natin ang kaayusan at peace and order situation ay maging stable dito sa bayan ng Dingalan. Okay. Kumusta naman sir ang Dinggalan MPS? Nasabi ko nga sir, ang Dingalan MPS ay araw-araw po nagkakandak po kami ng checkpoint. Wow. 7 checkpoint po hanggang gabi. Kasama po ang inyong COP, ang inyong pong lingkod, ang inyong OIC. Wow. Ay nagmamando ng checkpoint. Ganun din po ang ating mga kasamahan sa trabaho upang mapanatili po natin ang kaayusan ng ating bayan. Tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa bawat barangay, nakikipag-ugnayan, lalong-lalo na po ang ating PCR upang mas lalo pa natin mapababa ang mga kaso at mapanatili ang katahimikan ng ating bayan. Okay, may tanong yata kung aking Teleradio 15 Sheila Dakanay. Ano tanong mo? Kumusta naman po yung sa mga illegal na droga po? Ayun po, sa illegal na droga, by the way, ang ating pong bayan ay kasama po sa drug-free municipality ng Aurora. Buong Aurora po ay meron. Kung meron man pong nagkakaroon ng maliliit na kaso sa droga, iyan po ay yung mga bago na lang po yan. Pero patuloy po tayo na minomonitor, patuloy po nating minomonitor ang mga aktibidades ng mga gumagamit ng droga dito. Katunayan nga po, nandyan, mayroon tayong huli dyan regarding 9165. At nung isang araw nga lang po ay nagtrabaho tayo dyan sa 9165 na yan. Nagkataon lang po na hindi natin nakuha yung target dahil ayaw naman po nating makalabag ng karapatang pantao upang mapatupad lamang ang batas. Tayo po ay sumusunod sa batas upang sa pagpapatupad ng ating trabaho ay wala tayong masagasaan. Okay, at pagpapaalam namin sir sa inyo, nakukuha kami ng details ng inyong mga huli at ibabalita namin ito sa DCME Radio TV ng full force kung ano yung nais nating ipalabas. Siyempre, hindi natin ibinibigay ang pangalan sapagkat meron silang karapatan at ito ay ibubunyag na lamang pagdating sa korte. Okay, may tanong din sir ang aking teleradio patrol number 16 sa Radyo Kurilan. Yes, ma'am. Ano po sa kasalukuyang peace and order situation sa barangay based on blatter? Blatter. Generally, ma'am, peaceful po ang ating bayan ng Dingalan. Meron pong nangyayari, mga maliliit na kaso, katulad ng mga RIR, reckless imprudence, resulting to damage in property or physical injury. So, balit na pagkakasunduan naman po nila sa barangay na sila mismo doon dinadala na nila upang pagkasunduan katulad sa mga bayaran at sa mga pirmahan doon na po yun sa barangay. So, generally peaceful po ang Dingalan. Sir, ginagamit pa rin ba ang 911? Yes, sir. May tanong sir kasi kami na sagap dito sa 911. Pagdating dun sa talagang trabaho, action ka agad, ano? Yes, pero sir. meron siguro sir tayo pag-uusapan mamaya tungkol sa meron kasing mga nagpapanggap na media na hindi naman namin ma-search kung saan yung kanilang website, saan sila matatagpuan, at ang mga nangingikil ng malaki doon sa ating mga peryante. Ano sir ang masasabi nyo sa bagay na ito? Gumawa kami ng reklamo at konting ebidensya ng isa ninyong peryante dito sa Dinggalan. Opo nga ho, nung ma-receive ko po ang reklamo ng isang peryante na may mga nangingikil
sa kanila na nagpapakilala po ng mga miyembro ng Media raw media. siya. Media raw, hindi Opo. naman. So, sabi namin, i-validate po namin yung sa aming po validation, wala nga po sa kahit tingnan po namin sa sa social media, negative po talaga pati yung mga pakilala nila. So, ganun din po, meron din pong nagsumulat sa ating butihing mayor. Ngayon nga po, ina-actionan po natin, na-investigahan po natin at na-validate yung reklamo, which is negative naman po. Wala pong nangyayaring yung sinasabi ng nagpapakilalang media na yan na dito sa mga peryantes. Wala naman po. Pinatawag ko po yung may-ari ng perya at siniguro naman po niya na wala pong nangyayaring ganon at pinabalidate din po natin sa ating mga kasamahan. Talagang wala pong nangyaring ganon. Okay, salamat sir. Dahil sa pangyayari na yan ay matadalas kami dito sa inyong Dinggalan kasi mga kaibigan natin peryante kasi nga sabi naman kung may illegal silang ginawa, okay lang pasara kasi illegal. Pero yung hingan sila ng 50 mil, napakarami rin nahingan ng 50 mil itong mga grupo na ito at ayaw naman naming sabihin. Kami kasi dito ma'am sir sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines, sa DCME Radio TV at sa Pinoy Rapido Teleradio Diaryo ng Bayan ay hindi namin trabaho ang ganyan sapagkat kami tumutulong kay sino man sila ay tutulungan namin. Ang tanong ng ating kababayan, pwede raw bang pag kami nagsapapakilalang media ay talagang hanapan ng investigasyong talagang totoong media at kung hindi totoong media kami mismo sir ay personal na magreklamo na ang mga nagpapanggap na yan ay hulihin, ikulong kung ano ang karapat dapat na parusa sir. Opo sir, maganda po yan. Mas maganda po kung merong pumunta talagang mahingan natin ng mga dokumento kung totoo po yung kanilang pakilala. Subalit, ang mahirap po, ang nangyayari sa peryantes po, tawag lang at text po ang ginagawa ng mga nagpapakilala. Ayun nga, sir. Oo. Opo, at mga pananakot. Yun nga sir. So, sabi ko, pag binabalidate po namin yung number, hindi naman po sumasagot. Yun nga sir. Yun po ang naging problema natin dito. So, sabi ko, gawin na lang na pag meron dyan na nagpakilala, hanapan natin Yun. ng Yes, dokumento sir. kung Yes, sir. totoo yung sinasabi nila. At action na naman po ng ating kapulisan kung ano ang reklamo na mangyayari at hindi po natin pababayaan lahat ng mga stakeholder po dito sa Dingalan. Kung po natin yan, poproteksyonan po natin lahat ng mga residente ng Dingalan na magiging biktima ng kung ano mga pananakot po. Ay, salamat sir. Sir, okay sir, meron ngayong karagdagan pa. Okay sir, baka mahaba-haba yung ating napag-usapan. Salamat sa aming nakaw ng oras na nahingi sa inyo. Sir, baka meron kaming hindi na itanong na nais naman yung ipaabot sa ating mga kababayan na sa inyo ngayon ang pagkakataon sir. Sa ngayon po, ang gusto ko lang pong ipaabot sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Dingalan ay maging mapanuri po tayo. Dahil marami po ngayong nagpapanggap, marami pong tumatawag, mga scammer. So, Yes, sir. wag po kayong magdalawang isip na pumunta po sa aming istasyon at ipaabot sa amin. Kung kayo po ay mabiktima or bago po mabiktima, mas maganda po na maipaalam nyo na sa amin. Wag po agad magtitiwala, lalo na sa mga tawag at mga GCash transaction. Yes sir. Lagi po ninyong iisipin na nandito po ang inyong kapulisan na handang umalalay sa inyo anumang oras, 24 hours, nandito po ang kapulisan. Bukas po ang aming hotline, lagi niyo po kami tatawagan, nakadistribute naman po yan sa mga tao. Maraming salamat po. Okay sir, may tinanggap tayong tanong, mukhang maganda ro tutukan ng mga tiga-Dinggalan sa ibang lugar naman ang Dinggalan Police in Action. Pwede ro ba maging regular ang ating panayaman sir? Once a week or twice a month or once a month? Pwede kaya sir yun? Opo sir, mas gusto po namin yan upang lagi namin maipaabot sa mga mamamayan ng Dingalan yung mga gusto naming mga halimbawa po may mga accomplishment. Gusto rin po namin, syempre proud po kami maipaabot yan sa mga mamamayan. At kung halimbawa po may mga warning na kailangan na maibigay, mas mabilis po kasi sa inyong sa mass media na umabot sa mga tao. Kaya pabor po sa amin yan, sir. Okay, maraming salamat sir at inyo pong napanood at natunghayan ang isa na namang edisyon ng Dinggalan Police in Action sa ngalan ng ating napakahusay na guro ng palatuntunan ngayon, ang ating pinagmamalaking kaibigan, walang kupas na Chief of Police, Dinggalan ng Municipal
Police Station, Police Captain Jonathan R. Opia. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Salamat, sir. Sir, pwedeng